Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye sa Gospel of Luke. Alam niyo naman, tuwing Communion Sunday ay ginagawa po natin ito, pinag-aaralan natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga ebanghelyo. Matthew, Mark, Luke, and John. Nasa Luke na po tayo. So, sa Luke, nasa chapter 9 na po tayo. Ito yung pagkatapos nung tinawag ng Panginoon ang kanyang mga apostol at inutusan niya na lumabas at binigyan niya ng kapangyarihan na mag-proclaim ng gospel at magpagaling at gumawa ng mga kababalaghan. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Who is this Jesus? Sino ba itong Jesus na ito? Sino ba siya? Ito po ay isang tanong na nung panahon po niya ay naging viral. No? Ay, alam na natin ang ibig po sabihin ng viral. Kumalat ng kumalat po ang kanyang katanyagan at naging katanungan sa labi ng lahat ng mga tao kung sino ba itong Jesus na ito. At hanggang ngayon po, ito pong katanungan na ito ay napaka-importanteng sagutin ng bawat nilalang. Sapagkat ang ating eternal destiny ay nakasalalay sa kung ano ang sagot natin sa tanong na who is this Jesus? Sino ba siya sa iyo? Sino ba si Jesus sa inyo? Ang katanungang yan ay napakahalaga para sa ating eternal destiny. Yung pong konteksto nitong verses 7, 8, and 9, ang sinasabi po niya ay yung tanong ni Herod sa verse 9. Tingnan niyo po yung verse 9. Meron siyang tanong dyan, but who is this about whom I hear such things? Who is Jesus? Sino si Jesus? No? Alam natin na yan ang key verse or theme nitong section na ito sapagkat dun sa verse 6, no? Bago mag-umpisa yung verse 7, ang pinanggalingan po nating teksto. So verse 6, ang sabi, and they departed and went through the villages, preaching the gospel and healing everywhere. So sila ay nagpo-proclaim ng ebanghelyo, ipinapangalat nila yung mensahe ni Jesus na mag-repent sapagkat the kingdom of God is at hand. Ang kaharian ay nandito na sa lupa. In fact, ang hari ay nandito na. Yun ang kanyang mensahe. Yun ang mensahe ni Jesus, yun ang mensahe ni John the Baptist. Si John the Baptist, nung siya ay nagpipreach, ang kanyang gospel ay ganun din. Repent, for the kingdom of God is at hand. So alam natin na yun ang pinipreach ng mga apostles nung sila ay umiikot sa Galilee, nung sila ay ipinadala ng ating Panginoong Jesus. So, bukod kay Jesus, na gumagawa ng lahat ng kababalaghan na ito, nagpapagaling, yung pong 12 other apostles, sila din po ay humayo at nangalat ng ebanghelyo at nangaral at nagpagaling at gumawa ng mga kababalaghan. Yung pong response ng mga tao, ng mga bayan, sa kanilang pagdalo o pagdalaw, no? Sabi sa verse 5, and wherever they do not receive you when you leave that town, shake off the dust from your feet as a testimony against them. Isang tanda ng paghatol. So yung response ng mga tao doon sa proclamation ng gospel, doon sa mga kababalaghan at papagaling ng mga apostol, yung response ng mga bayan ay magdidetermine ng kanilang eternal destiny. Kaya naman, naging importante yung tanong. Kasi, pagdating natin sa later part itong chapter na ito, sa verses 18 to 20, makikita natin ang isang pag-uusap ni Jesus at kanyang mga disipulo. Ang tanong niya doon, who do the crowds say that I am? Who do the crowds say that I am? So paulit-ulit po itong tanong na ito dito sa section na ito ng salita ng Diyos. At ang kasagutan doon ay napaka-importante. Kaya ito po ang key verse ng section na ito. Yung sinabi ni Herod
sa verse 9. Who is this about whom I hear such things? Who is this Jesus? Sino ba si Jesus? At lalong mahalaga, mga kapatid, sino ba si Jesus sa atin? Sino ba si Jesus sa inyo? So tignan natin yung unang punto nitong pag-aaral na ito. Number 1, the fake king was perplexed by the true king. Yung peking hari, no, naghahari-harian, ay litong-lito, hindi niya alam kung anong pag-iisipan niya tungkol dito sa tunay na hari. No? So verse 7, yung first part ng verse 7. Ang sabi ng verse 7, now Herod, the tetrarch, heard about all that was happening and he was perplexed. Tigil muna tayo doon. No? He was perplexed. Si Herod at ang kanyang lahi, no, ay isang reminder sa atin ng matinding pagiging makasalanan ng sangkatauhan. Lahat po tayo ay makasalanan, alam natin yon. Pero tignan natin yung example dito na binigay. Si Herod at ang kanyang lahi. Si Herod na binabanggit dito ay si Herod Antipas. No? Si Herod Antipas po ay anak ni Herod the Great. Marami po silang Herod. No? Meron pong Herod Agrippa na anak naman ni Herod Antipas. So 3 henerasyon po ng Herod ang makikita natin sa Ebanghelyo. Sa Matthew chapter 2 verse 16, nung pong dumating yung sa Biblia, ang alam natin dito yung 3 hari, no? Nung dumating yung mga mago, yung mga magi from the east, no? Di ba nagpunta sila kay Herod at binalita nila, saan namin makikita itong hari ng mga Hudyo? Si Herod, sa isip-isip niya, ako ang hari ng mga Hudyo. Sino ang hinahanap nyo? Teka muna. Merong ibang hari ng mga Hudyo. Kailangan malaman ko kung nasan siya. So, kunyari, pinahanap niya doon sa mga mago, sila naman ay nagpunta at natagpuan nila dahil sa bituin, di ba? Naalala niyo yung kwento ng Kapaskuhan. Pagkatapos po nun, meron pong nagsabi doon sa mga mago na bumalik na kung saan sila nanggaling. At huwag nang sabihin kay Herod kung nasaan ang sanggol na si Jesus. At si Joseph naman, sinabihan ng anghel na lumisan ka dito, magpunta ka ng Egypt. No? So alam niya na yung kwentong yan. Pero sa Matthew chapter 2 verse 16, nakatala ko anong ginawa ni Herod dahil sa kanyang galit. Ang sabi doon, then Herod, si Herod the Great ito, tatay ni Herod Antipas. Then Herod, when he saw that he had been tricked by the wise men, became furious, and he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. Grabe ang kasamaan nitong si Herod the Great. Ito po yung tatay ni Herod Antipas. Pinapatay niya lahat ang mga batang lalaki na 2 years old and under. Huwag po kayong mag-alala. Baka isipin nyo, kawawa naman yung mga batang yon. Alam nyo mga kapatid, ang sabi ng Biblia, yung mga sanggol na binabawian ng buhay ng ating Panginoon, habang sila ay maliit pa o sanggol pa lang, sila ay, dahil sa grasya ng Diyos, sa kaligtasan, sila ay babalik sa Ama, diretso. Sila po ay mapupunta sa langit. Sila ay nasa langit. So, lahat ng mga batang lalaki na ito, no, na kinaaawaan ng marami, actually, hindi sila kawawa. Sila ay pinagpala sapagkat sila ay bumalik kaagad sa piling ng ating Diyos Ama. So, hindi po tayo dapat malungkot sa kanila. Dapat tayo talaga magimbal sa ginawa ni Herod. Pinapatay niya itong mga batang ito dahil insecure siya sa kanyang pwesto. Pagdating sa Matthew chapter 2 verse 19, ang sabi doon, but when Herod died, so namatay itong si Herod the Great. Ang record ni Josephus, yung magaling na Hebrew historian,
Si Herod the Great daw, grabe daw, napakasakit daw ng kanyang pagkamatay. At yung description ni Josephus ay medyo nakakadiri, yung kanyang pagkamatay. No? So grabe talaga ang kasamaan nito. Grabe naman ang paghuhusga ng Diyos sa kanya. But when Herod died, sabi dito sa Matthew 2:19, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. Tandaan nyo, nasa Egypt siya, di ba? Saying, rise, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead. Kasi patay na nga si Herod. And he rose and took the child and his mother and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus, anak ito ni Herod the Great. No? Si Herod the Great ay may 4 na anak. Lahat po sila masama. No? So si Herod Antipas, yung ating pinag-usapan ngayon, si Herod Archelaus, itong isang Herod, no, naging tetrarch ng Judea. Kasi ang ginawa ni Herod the Great, so siya ang parang hari-harian ng buong Israel. Nung siya ay namatay, hinati niya into 4 parts ang buong bayan. No? Si Antipas, ang Herod o ang hari ng Judea, ng Perea hanggang sa Galilee. No? Meron pa siyang isang anak, hindi ko matandaan kanina umaga kung anong pangalan, pero ang pangalan niya ay si Aristobulus. No? So alam niyo sa pangalan pa lang talagang hunghang. No? So Aristobulus ang kanyang pangalan. Siya po ay naging tetrarch ng isang bahagi ng Israel. Meron pa siyang isang anak na si Philip, naging tetrarch ng Judea. No? At meron pa siyang isang anak na hindi niya anak actually, pero in-appoint niya na pang-4 na tetrarch, si Lysanias. No? So, itong mga anak ni Herod the Great, isa na dito si Archelaus, sabi sa Matthew 2:22, but when he heard that Archelaus was reigning over Judea, sino yung he doon? Si Joseph. But when Joseph, heard that Archelaus was reigning over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Bakit? Kasi masama din itong si Archelaus. Alam niyo kasi itong si Herod, maganda siyang example sa kanyang mga anak. Obviously, minana ng lahat ng anak niya ang kanyang kasamaan. No? So, anong nangyari? And being warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee. So, doon sila napunta sa Nazareth. Hindi sila bumalik sa Judea. So, kaya si Jesus ay lumaki sa Nazareth. No? Ngayon, ano nangyari dito kay Herod Antipas? Anong ginawa niya? So, ito na yung anak ni Herod the Great. No? Kapatid ni Archelaus. Si Herod the Tetrarch, Luke 3:19. Anong kanyang ginawa? But Herod the Tetrarch, who had been reproved by him for Herodias, his brother's wife, ang nag-reprove o ang pinagalitan siya ni John the Baptist. No? Dahil sa kanyang asawa na si Herodias. Yung si Herodias ay kinuha niya maging asawa niya, pero si Herodias ay asawa ng kanyang kapatid. So, sister-in-law niya. Medyo masahol talaga itong pamilyang ito, no? So, yung asawa ng kanyang kapatid, nataypan niya. No? So, kinuha niya bilang maging asawa niya. And for all the evil things that Herod had done, sabi doon, added this to them all, that he locked up John in prison. So, pinakulong niya si John the Baptist. Meron pang kwento yan. Mamaya yun. No? So, alam natin na itong si Herod Antipas ay masama ding damo. Sa Luke 23:11, ang sabi doon, si Jesus na ngayon ang kanyang inuusig. And Herod with his soldiers treated him, si Jesus, with contempt and mocked him. So kasama si Herod at ang kanyang mga gwardya sa paglalait at pagugulpi kay Kristo Jesus bago siya ipinako sa krus. Sa Acts chapter 12 verse 1, ang nire-record naman doon, about that time, Herod the king, anak ito ni Herod Antipas. No? So, 3rd generation na to ng kasamaan. Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. He killed James, the brother of John, with the sword. Pinatay niya yung unang apostol na namatay ay si James. Hindi si James na sumulat ng Book of James. Si James na kapatid ni John.
ang pagkakakilala sa kanila, the sons of thunder, no? Mga anak ni Zebedee, si James at si John. Si James, pinapatay ni Herod Agrippa I, anak ni Herod Antipas. So talagang third generation na, talamak pa rin ang kasalanan at kasamaan sa pamilyang ito, sa kanilang lahi. No? Isipin ninyo, grabe, napakasama naman ng pamilyang yun. Kami, hindi naman kami ganun. Pero sila actually, mga kapatid, ay larawan ng lahat ng sangkatauhan. Sapagkat ang lahat ng sangkatauhan ay makasalanan. Pakinggan nyo sinasabi ng Biblia tungkol sa atin, sa ating lahat. Genesis chapter 6 verse 5. The Lord saw that the wickedness of man, or mankind, was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Only evil continually. Every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Ganun po kasama sa mata ng Diyos, tayo na lahat ng mga tao. So, para tayong kasing sama ni Herod at ng kanyang masamang lahi. Sabi din ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Sabi ng Mark 7, verses 21 to 23 ay ganito. Sabi ng ating Panginoon ito, for from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. Lahat po tayo merong ganito. Lahat po ng mga kasalanang ito ay nasa puso ng bawat tao. All these evil things, sabi ni Jesus, come from within and they defile a person. So, ang lahat ng ating mga puso ay ganito. So, meron bang mabait? No? Meron bang umahanap sa Diyos? Meron bang nakakaintindi sa Kanya? Basahin natin ang Romans chapter 3, verses 10 to 12. Pakinggan nyo itong si Paulo. Sabi ni Paulo, ganito. As it is written, kinukot niya dito ang Psalm 14, Psalm 52. None is righteous, no, not one. So, meron bang mabait? None is righteous. No, not one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. So, meron bang mabait? None. Paulit-ulit na nga ang Biblia. Galing sa Psalms, galing dito sa Romans, galing sa Psalm 52. There is no one righteous. Wala pong makapapasa sa righteousness standard ng ating Diyos. Lahat po tayo ay makasalanan. So si Herod at kanyang lahi ay isang representasyon ng kasamaan ng sanlibutan. Siya po ay fake na king. So si Herod din, ang buong Galilee na balitaan na nila. Si Jesus at yung kanyang 12 apostles, kung anong ginagawa nila. Nakarating na yung balita kay Herod. Sa Matthew 11:5, sabi kasi, ano bang ginagawa ni Jesus? The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. Yun po ang ginagawa ng ating Panginoon. Nung tinanong ng mga alagad ni Juan Bautista kung siya nga ba ang hinihintay na Mesiyas, ito ang sagot niya sa kanila. Sabihin niyo kay John, the blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. Yan po ang ginagawa ni Jesus. Yan po ang ginagawa ng kanyang mga alagad.
No? Kaya sa Matthew 14 verse 1, ang sabi doon, at that time Herod the Tetrarch heard about the fame of Jesus. Dahil sa kanilang ginagawa na pagpapangaral ng magandang balita ng kaligtasan ng Ebanghelyo. Sa Mark chapter 6 verses 12 to 13, so they went out and proclaimed that people should repent. Yun po ang gospel na kanilang ipinapangalat. Kailangan daw po talikuran ng kasalanan. Ano ba yung tinatalikuran na kasalanan? Yung kasalanan ng hindi paniniwala kay Jesus. Yung kasalanan ng hindi paniniwala sa Diyos. Unbelief ang sin that we need to repent from. No? Yun ang kanilang pinipreach. Yun din ang pinipreach ni Jesus, Matthew 4:17. Ang gospel na pinipreach niya, repent for the kingdom of God is at hand. Yun din ang pinipreach ni John the Baptist. Ang gospel na pinipreach niya, repent for the kingdom of God is at hand. Yung mga apostol, nung sila'y lumabas, yung 12, ang kanilang pinipreach, repent for for the kingdom of God is at hand. Yun po ang kanilang ministeryo, yung kanilang misyon. Ipangalat ang ebanghelyo. At yung mga signs and wonders, casting out many demons, anointed them with oil, many who were sick, and healed them. Yung pagpapagaling, yung pagpapalayas ng demonyo, ay binigay ng kapangyarihan ni Jesus sa kanila upang ma-affirm, upang maipakita sa mga tao na ang sinasabi nilang ebanghelyo ay galing sa Diyos. Yun po ang purpose ng mga miracles. They were sign gifts. Sign na sila ay messengers ng Panginoon. So, yun ang kanilang ginagawa. No? Yung gospel, mga kapatid, kapag ating tapat na ipinapangaral, gagawin ang imposible sa puso ng kahit na mga makasalanang tao. No? Kahit na yung kasing sama ni Herod. Kahit na yung kasing sama ng bawat isa sa atin. Kasi kung isipin nyo, if there is no one righteous, no not one, not even one, no one seeks God, no one understands, sino ang maliligtas? Ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. No? Siya po ang nagligtas at kumilos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya sa Romans 1:16, ang sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. So mga kapatid, yung pong gospel, yung po ang nagbabago ng puso ng mga tao. Hindi po yung galing natin sa pagsasalita, hindi po yung ganda ng testimonyo ng ating buhay, mahalaga po yun, pero hindi po yun ang gospel. Hindi po sa galing ng ating pagpe-present ng gospel, no? Kundi yung salita ng Diyos mismo ang may kapangyarihan. Sabi sa Isaiah 55:11, kapag binitawan ng Diyos ang kanyang salita, gagawin nito, ang layunin ng Diyos, at hindi ito babalik na walang dala, na walang fruit. It will not return to Him void. It will not return to Him empty. No? Kapag binitawan ng Diyos ang kanyang salita, yung kapangyarihan nito ay mangyayari at babaguhin ang puso ng isang tao o ikokondena ang isang tao. So, conviction or condemnation. Yun po ang dalawang layunin ng salita ng Diyos. Kaya dapat po, pag nag-share tayo ng gospel, no? So, pansinin nyo, pag nag-share tayo ng gospel, when we share the gospel, hindi ko sinabing if. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ko siya pwedeng sabihin if. Ang ibig sabihin ng if, pwede kayong hindi mag-share ng gospel. Hindi po kayo pwedeng hindi mag-share ng gospel. When you share the gospel. Bakit? Kasi inutos. Di ba? Ang tawag natin sa utos na yon, the Great Commission. Hindi po the Great Suggestion. Commission po. Lahat po tayo ng mga alagad ni Jesus, lahat po tayo na kanyang niligtas, ay dapat mag-share ng gospel. Kung hindi po kayo marunong mag-share ng gospel, pwede po kayo mag-train. Meron po tayong EE training, meron tayong Evantel training.
At mga kapatid, sa ating bulletin, kung papansin ninyo, merong isang outline doon ng pag-share ng gospel. No? So kung iuuwi nyo yung bulletin at dadalhin ninyo yung portion na yun sa wallet nyo o sa bag nyo, pwede nyong i-share yan sa mga kaopisina nyo, kaibigan, mga kapitbahay, kabarangay, at mga kaaway. No? Lalo na siguro mga kaaway nyo. Share nyo ng gospel. Mas maigi mga kapatid, kung basahin nyo na lang sa kanila ang sinasabi ng salita ng Diyos. Anong babasahin namin, Pastor? Hindi namin alam. Buong Biblia ba? Hindi naman. No? Piliin natin. John chapter 3, sulat nyo. Hindi kayo nagsusulat. John chapter 3, verses 1 to 21. Sinulat nyo ba? Ha? Hindi nyo sinusulat eh. John chapter 3 verses 1 to 21. Yan po yung conversation ni Jesus at ni Nicodemus. Basahin nyo lang po yan sa inyong kaibigan. Lalo na yung mga relihiyoso. Kasi si Nicodemus po relihiyoso. Kung gusto nyo yung iba, ito paborito ko. Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. Sulat nyo. Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Basahin nyo lang sa kaibigan nyo. No? Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Nag-uumpisa po yun sa, you were dead in your trespasses and sins. Tapos ang climax nun sa verse 4, but God, out of His great mercy and love, made you alive in Christ. Tapos sinasabi doon na, for by grace you have been saved through faith. So, kumpleto pong gospel yon. Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Wala na kayong excuse para hindi mag-share ng gospel. Kasi alam nyo, kaya na nayanig si Herod at ang buong Galilee ay dahil sa kapangyarihan ng gospel ni Jesus. Sa tapat na pangangaral ng kanyang mga alagad, kaya nayanig ang buong Galilee. Nakarating kay Herod. Pero si Herod, a fake king, peking hari po, he was perplexed. Yun po ang sabi ng ating teksto. He was perplexed. Yung salita pong perplexed, yung nalito o hindi niya alam kung anong iisipin niya tungkol kay Jesus. He was perplexed. He was at a loss. No? Yung kamot ulo na perplexed. Hindi niya alam. Sino ba tong si Jesus na ito? Kapapatay ko lang kay John the Baptist. Sino naman ngayon ito? So siya ay litong-lito na, siya ay at a loss. Mga kapatid, baka isipin nyo, si Herod lang yung fake na king, ako hindi. Mga kapatid, lahat po tayo ay gusto natin pagharian ng ating sariling buhay. Hindi ba? Di ba? Si Jesus, nung siya ay nasa Garden of Gethsemane, ang kanyang dalangin sa ating Panginoong Diyos, not my will be done, but your will be done. Madalas mga kapatid, pag tayo nananalangin sa Panginoon, meron tayong hinihingi na talagang gusto nating mangyari. Parang ang sinasabi natin ganito, not your will be done, but my will be done. Ayaw na ayaw nating isuko ang ating buhay sa ating Diyos, sapagkat gusto natin tayo ang nagmamaneho ng ating sariling sasakyan, ng ating sariling buhay. Ayaw natin ibigay ang driver's seat sa Kanya, sapagkat gusto natin tayo ang hari ng ating sariling puso. Mga kapatid, alam na natin, katulad ni Herod, na wala tayong gagawing kabutihan kung tayo ang hari ng ating sariling buhay. Lahat tayo gusto natin maging hari. Mula pa nung yung unang kasalanan, yung kasalanan ni Eve, no? Balikan natin yon, Genesis chapter 3, verses 5 to 6. Sabi nung demonyo, sabi nung serpent, for God knows that when you eat of it, no? God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil.
So yung sinabi ng demonyo na you will be like God, yun pong nag-convince kay Eve. Gusto ko yun. I want to be like God. So, verse 6, therefore, when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise. Ano ibig sabihin nun? To make one like God. Yun po ang kanyang kasalanan. She took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. At nahulog ang buong sangkatauhan. Why? Because they wanted to be like God. Yung serpent po ang nagtukso sa kanila. Kasi alam niyo kung bakit na yun ang ginamit ng serpent? Kasi yun din ang kanyang kasalanan. Kaya siya nahulog. Isaiah chapter 14 verse 14. I will ascend above the heights of the clouds, sabi ni Lucifer. I will make myself like the Most High. Yan po ang kasalanan ng tao. Lahat po tayo, without exception. We want to be like God. We want to be in control of our life. Ayaw na ayaw natin yung hindi natin kontrolado ang mga pangyayari. Kaya pag merong may sakit, lalo na yung dengue, naku, walang gamot. Swesweruhan ka lang, tapos mananalangin ka na lang. No? Walang gamot. Yung mga ganong sakit. May mga pneumonia virus ngayon na napakasidhi. No? Meron kaming isang kaibigan, pinag-pray natin ito. Siya ay nag-survive. No? Asawa ni Pastor Nonon Punsalan, si Dara Punsalan. Siya po ay nagkaroon ng severe pneumonia. Siya po ay nag-survive. Pero just a week after, isang kilalang abogado, si Joey Hofilenia, ay pumanaw from the same disease. From the same disease. So nangilabot kami nung nabalitaan namin yon sapagkat ang pagkakaiba lang siguro nung dalawa ay nung kay Dara Punsalan, ang dami naming nananalangin sa kanya. Ang panalangin namin actually, Panginoon, ang kalooban mo ang mangyari at huwag ang amin. Pero sa totoo lang, pagka yung anak mo ang nasa bingit ng kamatayan, katulad ng aming naranasan mag-asawa, kapag yung anak mo, ayaw mong sabihin yung Lord, not my will but yours be done. Ang hirap sabihin. Bakit? Sapagkat gusto natin, kontrolado natin ang lahat ng bagay. Ganyan po ang sakit ng sangkatauhan. Yan po ang sakit ni Herod, yan po ang sakit natin. Yung fake king, tayo po ay fake king pa rin. Katulad ni Herod, gusto natin pagharian ng sarili nating buhay. Gusto natin kontrolado natin ang lahat. Pero ang lahat will be at a loss when we encounter the real king. Tulad ni si Peter, nung tinawag siya ng Panginoon, di ba? Naalala niyo yung episode sa Luke chapter 5 na sila'y nangingisda magdamag, wala silang mahuli. Tapos sabi ni Jesus, dito kayo, dito niyo ilagay yung net. No? Sabi ni Peter, who is a fisherman, siguro sa loob-loob niya, bakit ba ako makikinig sa iyo? Karpentero ka. Di ba? Carpenter si Jesus eh. Nagbigay siya ng fishing advice sa isang fisherman. Pero sinunod ni Peter, ano nangyari? Nakahuli sila ng napakaraming isda. Halos mapunit ang kanilang mga nets. Nung makita ni Peter yon, sabi niya, depart from me, Luke chapter 5 verse 8, depart from me for I am a sinful man, O Lord. Ayaw ng makasalanan na makasama ang banal. Kaya sa Luke chapter 8 verse 25, nung pinatigil ni Jesus ang bagyo sa gitna ng Galilee, anong sabi ng kanyang mga alagad? Who then is this that he commands even winds and water and they obey him? Who then is this? Sino ba tong si Jesus? Yan ang katanungan
na nasa kanilang mga puso. Yan ang katanungan na nasa puso ni Herod. Pero, makikita natin, point number 2, ang mga false conclusions ng mga tao tungkol sa true Messiah. Balikan natin yung verses 7 and 8. Yung second part ng verse 7. No? Ang sabi doon, he was perplexed. Di ba? Doon tayo galing. Because it was said by some that John had been raised from the dead, yun ang isang unang false conclusion. By some that Elijah had appeared, yun ang second false conclusion. And by others that one of the prophets of old had risen. Yun ang third false conclusion. Marami tayong false conclusion tungkol kung sino si Jesus. No? So yung una, a resurrected John the Baptist? Not true. Pero si Herod at yung iba, yun ang inisip nila. Alam natin na yun ang inisip nila sapagkat sa Matthew 14 verse 2, ang sabi doon, and he said to his servants, this is John the Baptist, he has been raised from the dead. Sabi ni Herod sa kanyang servants. That is why these miraculous powers are at work in him. Kasi resurrected John the Baptist. Sabi sa Mark 6:14, ganun din. King Herod heard of it, for Jesus' name had become known. Some said John the Baptist has been raised from the dead. That is why these miraculous powers are at work in him. Pero sabi sa verse 17, sabi sa verse 16, but when Herod heard of it, he said, John, whom I beheaded, has been raised. So si Herod, ang nag-conclude falsely na si Jesus, si John the Baptist resurrected. Hindi po totoo yun. No? Hindi po totoo yun sapagkat wala namang reincarnation sa Biblia. Tsaka sabi ni John, the beloved disciple, hindi John the Baptist, sa John 10:41, and many came to him and they said, John did no sign. Si John hindi gumawa ng milagro kahit na isa. So bakit inisip ni Herod na siya yung nag-resurrect at siya yung gumagawa ng milagro ngayon? So false conclusion. So hindi siya, si Jesus is not a resurrected John the Baptist. Pangalawa, a reincarnation of Elijah. No? Siya si Elijah. Mark 6:15. But others said he is Elijah, si John the Baptist daw. Others said he is a prophet. Oh, si Jesus pala, like one of the prophets of old. No? Ngayon, si John the Baptist, dineny niya ito. John 1:21. And they asked him, what then? Are you Elijah? He said, I am not. Are you the prophet? He answered, no. So si John the Baptist, sabi niya, hindi ako si Elijah. Kaya lang, so ang issue is, si Elijah ba ay babalik? No? Si Elijah ba ay mabubuhay na maguli? No? Si Elijah ba ay babalik? Kasi si Elijah hindi siya namatay eh. He went up in a chariot of fire, di ba? So ngayon, iniisip nila, baka si Jesus si Elijah. O baka si John the Baptist si Elijah. Di ba? Pero sinabi ni John the Baptist na hindi siya si Elijah. Sinabi ng isang anghel na yung anak ni Zechariah, Luke 1:17, he will go before him in the spirit and power of Elijah. Yung anak ni Zechariah, sino yun? Si John the Baptist. No? And he will fulfill yung prophecy sa Malachi, Malachi 4, 5, and 6. Elijah the prophet, before the great and awesome day of the Lord comes, I will send you Elijah the prophet. And he will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. So sabi ni Jesus, tungkol kay John the Baptist, Matthew 17, sabi doon, Matthew 17, starting in verse 10, and the disciples asked him, then why do the scribes say that first Elijah must come? He answered, Elijah does come, sabi ni Jesus. Elijah does come, and he will restore all things.
future. But I tell you that Elijah has already come. Sino yung Elijah that has already come? Si John the Baptist. Hindi siya reincarnation. John the Baptist came in the spirit and power of Elijah. Bakit? Kasi tinawag niya na mag-repent ang mga tao ng Israel. Yun po ang prophecy. Yun din po ang ministry ni Elijah. He called people to repentance. So he came in the spirit and power of Elijah. So kinonfirm yun ni Jesus. So, kung si John the Baptist came in the spirit of power of Elijah, hindi si Jesus si Elijah. Mali na naman. So, is he the prophet of old? Kasi sa Deuteronomy 18:15, merong prophecy. Sabi ni Moses, there will be a prophet like me who will rise from among your brothers and he will speak and you must listen to him. So, inaabangan ng lahat. So, akala ng marami na ang darating na propeta na babalik ay si Jeremiah. Pero haka-haka lang yun. Marami tayong haka-haka tungkol kay Jesus. Marami tayong false conclusion tungkol sa Kanya. No? Pero si Jesus ang Mesias. He was the true Messiah. No? He was the true Messiah. Sinabi niya ito sa, tingnan nyo, chapter 9 pa rin ng Luke, baba lang ng konti sa verses 19 to 20. Kinakausap niya yung kanyang mga disciples, who do the crowd say that I am? Sabi ng iba, John the Baptist, the others said Elijah, others one of the prophets of old has risen. Then he said to them, but who do you say that I am? Sino ako sa inyo? Sabi ni Peter, you are the Christ of God. Tama. Tama yung sagot ni Peter. Alam natin na tama kasi the same account in Matthew 16, sabi ni Peter doon, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Galing sa Diyos yan, Peter, hindi ang galing sa iyo. Galing sa Diyos ang katotohanan na sinabi mo. Yan ang magiging pundasyon ng aking iglesia. Kaya sabi niya, and I tell you, you are Peter, and on this rock, magkaibang words yon, you are Petras, little stone, and on this rock, big stone, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Pero mga Katoliko, ang kanilang paniwala, si Peter mismo, yung rock. Hindi po si Peter. Yung pong sinabi niya, that you are the Christ, the Son of the living God. Kasi si Jesus po ang totoong Kristo. Siya ang totoong Messiah. Marami pong fake Messiah na lumalabas sa ating mundo ngayon. Sinabi niya yan, there will be false Christ who will come out of this world. Binalaan niya tayo. Marami pong false Messiah. At kung minsan tayo, marami tayong false conclusion tungkol sa kung ano bang klaseng Kristo ang gusto natin. Gusto natin yung Kristo na nagbibigay ng lahat ng hinihingi natin sa panalangin. Gusto natin yung Kristo na nagpapagaling, na nagpapayaman. Gusto natin yung Kristo na palaging may blessing, palaging may blessing. Hindi po yan ang totoo na Kristo eh. Ang hinahanap ninyong Kristo, genie. Hindi po genie ang ating Panginoon. He is the Son of the living God. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, His only begotten Son. Sabi sa John 1:29, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pangatlo at huling punto. The fearful question of a guilt-ridden man about the true Savior. Verse 9. Babasahin ko na medyo dramatic yung verse 9. No? Para ma-sense ninyo kung ano kaya ang tono ni Herod nung kanya sinabi ito. Ito ang palagay ko tono ng sinabi niya based on the evidence of Scripture. Herod said, John, I beheaded. Pinutulan ko na ng ulo si John. Hindi pwedeng si John yan. But who is this about whom I hear such things? Si John,
Pinatay ko. Meron siyang guilt. Bakit? Sapagkat sa Mark chapter 6, yung kwento ng pagkamatay ni John the Baptist, ano nangyari doon? Diba? Birthday ni Herod. Meron siyang party. Merong sumayaw na anak ni Herodias, yung kanyang kinuha na asawa ni Philip. Kinuha niya para maging asawa niya. Adultery po ang tawag doon. Si John the Baptist, pinagalitan si Herod, sabi niya, it is not lawful for you to take your brother's wife. No? So pinakulong ni Herodias, sa pamamagitan ni Herod, si John the Baptist. Gustong ipapatay ni Herodias, pero ayaw patayin ni Herod. Kasi alam niya, mabait na tao si John. Pero birthday niya, may mga general siya doon, may mga politiko na nandun, merong sumayaw ng malaswa sa kanyang harapan, anak ni Herodias, si Salome, no? At natuwa siya, kaya sinabi niya na may kayabangan, ask what you want up to half of my kingdom. Nakayaban ng ano? Hanggang kalahati daw ng kanyang kaharian. Hindi naman totoo yun. Kaya lang, nagbitaw siya ng salita, ask what you want. Kaya ang sabi ni Salome, dun sa nanay niya, anong hihingin ko? Sabi ng nanay niya, hingin mo yung ulo ni John the Baptist sa isang plato. So, pinugutan ng ulo si John the Baptist, at sabi sa ating teksto sa Mark chapter 6, and Herod was exceedingly sorry because he knew that John was a moral and righteous man. At nakikinig siya kay John. Nakikipagkwentuhan siya kay John. Naaaliw siya kay John. Pero pinugutan pa rin niya ng ulo, mas mahalaga sa kanya yung kanyang pride. Mas mahalaga sa kanya yung katuwaan ni Herodias kaysa sa gawin ng tama. So guilty siya. Pero katulad nga ni Herod, tayo din ay guilty. Sapagkat katulad niya, madalas sinusunod pa rin natin ang ating pita ng laman. Diba? Ephesians 2:1-3, favorite verse ko. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Sino po yun? Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body. Hindi ba yun ang ginawa ni Herod? And the mind. And were by nature children of wrath. Tayo po ito. Ganito po tayo dati. And were by nature children of wrath like the rest of mankind. Ang lahat ng sangkatauhan ay ganito. So yung picture ni Herod ay example lang ng ating pagiging makasalanan. Nung umpisa, he seemed like a seeker kasi pinapakinggan niya si John. Seeker naman, pastor, kasi nakikinig naman nanonood ng live stream. Siguro seeker siya. Sabi nga sa verse 9, and he sought to see him. Si Herod gusto niyang makilala si Jesus. And he sought to see him. Di seeker siya. Pero ang sabi ng Biblia, there is no one who seeks God. There's no one who seeks God. So bakit niya hinahanap si Jesus? Luke chapter 13, verse 31. At that very hour, some Pharisees came and said to him, get away from here, for Herod wants to kill you. Yun. Meron pang isang dahilan. Nung kanyang dinala si Jesus para litisin sa kanyang harapan. No? Ang sabi dito sa Luke chapter 23, verse 8, when Herod saw Jesus, he was very glad. Kunyari, for he had long desired to see him. Bakit? Because he had heard about him and he was hoping to see some sign done by him. Noong 1970s po, merong rock opera na Jesus Christ Superstar. Si Herod po ay isang karakter dun sa rock opera na yon. Nakakayaman ho aminin,
nag-participate po ako sa rock opera na yon. Ako po si Herod doon. At merong awit doon si Herod. So you are the Christ. You're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Turn my water into wine. That's all you need do. Then I'll know it's all true. Come on, King of the Jews. Tinutuya siya. Sinusubukan siya. Hinahamon siya na gawin ang kanyang nais for his own entertainment. Ganon po ang puso ni Herod. But he eventually caused the killing of Christ. At si Jesus ay nagpunta sa krus dahil sa paglilitis ni Pilate, dahil sa paglilitis o hindi paglilitis ni Herod. Siya ay ibinayubay sa krus at siya ay nanatili doon hanggang natapos niya ang pagkamit ng ating salvation. Ano ba ang kanyang nakamit sa krus? Sabi sa Luke 23:34, and Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Ang ating forgiveness, ang kanyang binili sa krus. Ang kanyang ipinambayad ay ang kanyang sariling dugo at ang kanyang sariling buhay. Yan po ang sineselebrate natin ngayon sa Lord's Table. Sa John 19, verse 30, ang sabi ni John doon, when Jesus had received the sour wine, He said, it is finished. Tapos na. Wala na kayong kailangan gawin para kayo ay patawarin. Wala na kayong kailangan gawin para kayo ay maligtas. Ginawa ko ng lahat, sabi ni Jesus. Kaya huwag kayong umasa sa gawaing mabuti. Huwag kayong umasa sa mga ritual at sakramento. Huwag kayong umasa sa kahit na anong church, kahit GCF. Ang kailangan nating panampalatayanan lamang ay si Jesus. Christ alone. By grace alone, through faith alone. Yun po ang ating pananampalataya. Who is this Jesus? Who is He to you? Siguro yun ang mas magandang tanong. Alam niyo mga kapatid, once a month, nagse-celebrate tayo ng Lord's Table, pinagdiriwang natin ang communion. Ito po ay isang pag-aalaala ng ginawa ni Jesus para sa bawat isa na kanyang niligtas. Ito po ay remembrance. Kung hindi pa kayo nananampalataya kay Jesus at hindi pa kayo umaasa sa Kanya para sa inyong kaligtasan at umaasa pa kayo sa sarili nyong mabuting gawa o umaasa pa kayo sa relihiyon o umaasa pa kayo sa sakramento, o umaasa pa kayo sa ritual, hindi kayo pwedeng makibahagi ng communion. Kasi remembrance to eh. Kung wala pa kayo kay Kristo Jesus, wala pa kayong aalalahanin. Anong i-remember nyo? Eh hindi pa kayo nananampalataya sa Kanya. Pero bakit nyo pipigilin ang sarili ninyo? Bakit hindi kayo ngayon lumapit kay Jesus? Alam nyo na siya ang tunay na Mesiyas, hindi kayo. Hindi siya ang tunay na hari, hindi tayo. Akala ni Herod siya ang king, hindi siya. Akala natin tayong naghahari sa ating buhay, hindi po. Akala natin kaya natin iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, hindi po. Tanging sa pananampalataya sa ginawa na ni Jesus, yung tinapos na niya sa krus, yung forgiveness na binili niya para sa atin sa krus, na ang binayad niya ay sarili niyang dugo. Tapos na po yun. Ang good news of salvation po ay ganito. It is not about what you need to do, but about what has been done for you by Christ.
Who is this Jesus? Who is He to you? Kayo ba'y makikinig sa sinasabi ng mundo tungkol sa Kanya? O kayo ba'y makikinig sa sinasabi ng sarili niyong puso tungkol sa kung sino siya? O katulad ni Pedro, sasabihin niyo ba na you are the Christ, the Son of the living God? Ang dalangin ko po ay yun po ang inyong sabihin. At kung hindi pa kayo lumalapit kay Jesus, ngayon na po ang pagkakataon, tayo po ay mananalangin ng isang pananalangin ng pangungumpisal. Paglapit sa Diyos at pagsambitla sa Kanya ng ating mga kakulangan, ng ating mga kasalanan sa Kanya. Sapagkat sinasabi ng Biblia na hindi tayo pwedeng lumapit sa Kanya in an unworthy manner. Kaya tayo po ay mananalangin, mananahimik, at sa ating pananahimik, kung kayo po ay hindi pa nananalig kay Kristo Jesus, maaari po kayong manalangin. Ang kailangan nyo lang hingin sa Kanya ay ang Kanyang habag. Have mercy on me, O Lord, for I am a sinner. Siya po ang magliligtas sa inyo, hindi po kayo. Siya po ang magbibigay ng pananampalataya sa inyo, hindi po galing sa inyo yon. Kayo Kanyang ililigtas sa pamamagitan ng Kanyang grasya lamang. At wala nang iba. So habang tayo nananalangin at nangungumpisal sa ating Diyos, sa ating mga upuan, personal silent prayer, aminin po natin sa ating Panginoon na ating mga pagkukulang sa Kanya. Ilatag natin sa Kanyang paanan at tayo ay makipagsundo sa ating Diyos, sa ating pakikipag-ugnay sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong ginawang sakripisyo para sa amin. Ang dalangin namin sa hapog ito ngayon ay tanggapin niyo po ang aming pag-amin ng aming mga kasalanan sa inyo. At sa aming pananalangin ng tahimik, sa oras na ito, pakinggan niyo po ang aming pangungumpisal sa bawat isa sa amin.